Kaibigan, napakabuti ang Diyos sapagkat narito ka na naman na kasama namin dito sa oras ng pag-aaral upang pag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon Diyos na ito'y magbibigay sa iyo ng malalim na kaalaman, tunay na kapayapaan at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya sikapin mong kaibigan na subaybayan ang programang ito sapagkat lalo mo pang maunawaan ang mga layunin ng Panginoon Diyos sa iyong buhay. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Ubi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati kong lahat ng mga viewers natin mula sa Gamaos, San Mateo, Del Carmen, sa May Imos, ganun din sa Misamis, Occidental, Bataan, sa Quezon, ganun din sa Kamsur, yan sa Batangas, sa malayong lugar sa Santiago City, ganun din sa Chicago, sa Milan, Italy, sa Geneva, Switzerland, sa may Saipan, sa California, Stockton, sa Small Valley, sa San Marino, ganun din dyan sa Nagcarlan, sa San Jose, Calamba, San Pablo, sa Paradahan, sa Ballesteros, sa Aritao, San Lucas, sa buong Visayas, at dito din sa Luzon, at ganun din sa Mindanao, sa buong mundo na hindi ko pa nabanggit. Kaibigan, purihin ang Panginoon Diyos at pagpalain ka. Maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa YouTube comment section natin at ibinabahagi ang programang ito sa iba at dito namin nakikita at nalalaman kung saan nakakarating ang programang ito pag ikay nagko-comment dyan sa YouTube. Meron din ang lahat naming mga ginigiliw na taga-subaybay dyan sa AWR 89.1. Dalangin namin na kayo ay patuloy na palakasin ang ating Panginoon Diyos. Ang patuloy na makakasama natin dito sa studio, sa ating pag-aaral, ay ang mga lalaki ng Panginoon Diyos. Una dito ay si Pastor Marvin Diaz. Siya po ang ating Ministerial Secretary at NDRIEL ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin? Pastor Ray, Pastor Jules, sa tulong ng Panginoon, mabuti. At sa mga kapatid po natin na masugid na nakikinig at nanonood sa programa ng Oras ng Pag-aaral, nawa maranasan niyo ang basbas ng ating Panginoong Jesus. Alright, maraming salamat. Ganun din ang pangalawang makasama natin dito na lalaki ng Diyos ay si Pastor Jules Bermudez. Siya po ang ating Sabbath School and Personal Ministries dito sa Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Jules? Mabuti, Pastor Ray at Pastor Marvin. At tayo nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na binigyan muli tayo ng pagkakataon upang pag-aralan muli ang kanyang mga ginintoang salita. At gusto kong batiin ang ating mga taga-subaybay na sina Sister Rizela Raniego Bayona sa Malate Pasay Church, si Sister Filipina Biernes at Princess Beliosilio. Pagpalain na kayo ng ating Panginoong Diyos at ang lahat nating taga-subaybay mula rito sa Pilipinas at ibayong dagat. Sa ating pagpapatuloy, hilingin natin si Pastor Jules na pangunahan tayo sa isang panalangin. Pastor? Tayo manalangin. Mahal naming Diyos, kami po'y lumalapit sa inyong banal na luklukan sa oras na ito. Umihiling, O Diyos, ng inyo pong kapangyarihan upang ang inyong mga salita ay magbigay buhay sa bawat isa sa amin, lalong-lalo ng aming mga taga-subaybay at tagapakinig. O Diyos, amin pong inihiling na kasihan nawang bawat isa sa amin upang ang inyong mga salita, O Diyos, ay siyang maging pag-asa sa bawat isa sa amin habang kami nagbubuhay sa makasalanang sanlibutan ito. Dahil ito ang aking hiling sa matamis na pangalan naming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Ang ating pangsyam na paksa ngayong linggo na ating pag-aaralan ay may pamagat na kasalanan, ang Ebanghelyo at ang kautusan. Ito ay matatagpuan ang ating talatang sauluhin sa awit 119 verse 93 and 94. Ito pong sinasabi, "Hindi ko kailanman kalilimutan ang mga tuntunin mo, sapagkat sa mamagitan ng mga iyon ay binigyan mo ako ng buhay. Ako'y iyo, iligtas mo ako, sapagkat aking hinanap ang mga tuntunin mo."
Napag-aralan natin nung nakarang linggo, kaibigan, na ang pananampalataya ay parang ito'y wifi na hindi nakikita. Ngunit makapangyarihang nag-uugnay ito sa ating lahat, mismong kinakailangan ng bawat isa. Sa parehong paraan, ang pananampalataya ang nagpapanatili ng isang totoo na buhay na relasyon sa Diyos na hindi nakikita. Ito ay hindi isang bulag na pagtalon, kundi ang katiyakan at katotohanan ng ating inaasahan. Patunay na ang Diyos ay kumilos na noon nung nakaraan at kikilos muli sa mga panahon at sa mga hinaharap ng bawat isa. Kaya ngayong linggo, mag-aaralan natin na ang mundong ginagalawan natin ay madalas na minamaliit ang kasalanan. Malinaw na itinuturo ng banal na kasulatan na ang kasalanan ang pinakamalaking hadlang sa makabuluhang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Inaakay tayo nito na sa isang mahalagang tanong, bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan? At kapag tayo ay nabibigo, sino ang makakapanumbalik sa atin? Mga tanong na yan ay mga sasagutin natin, mga kapatid, ang dalawa nating mga kasama dito. At buuin natin ang ating leksyon at palakayin natin sa 3 punto, kaibigan. Tatlong puntong ito ay nagsisimula sa 3 R. Una, recognize sin. Yan yung destructive barrier. Ang pangalawa ay reveal sin. The law as mirror and safeguard. Ang pangatlo naman ay restore through Christ. The gospel as power. Ang lahat na ito, una, ay papaliwanag sa atin ni Pastor Marvin. At pagkatapos naman ay may mga interactions. Ganun din si Pastor Jules. Kaya punta tayo kay Pastor Marvin. Ipapaliwanag niyo sa atin yung recognize sin. Ano ibig sabihin nito ang background niya, Pastor Marvin? Pag titignan natin, Pastor Ray, Pastor Juliet, maganda yung paksa ng lesson natin eh. Sin, kasalanan, Ebanghelyo, at kautusan. Ito ay may kaugnayan sa bawat isa. Ngunit pag titignan natin ay yung kasalanan, ano ba ang kasalanan? Yung kasalanan, transgression of the law, missing the mark, yan ang mga, at marami pa pag titignan mo doon sa definition ng kasalanan. Ngunit ang kasalanan, ito ay barrier or ito ay nagbibigay ng self-destruction. Bakit self-destruction? Self-destruction ito. Kasi itong kasalanan, hindi ito nagbibigay ng kaligtasan sa iyo, hindi rin nagbibigay ng maayos na buhay, at hindi rin ito nagbibigay ng direksyon patungo sa Panginoon. Bagkus ito ay isang barrier na kung saan ang kasalanan ay ini-expose niya na hindi natin kailangan ng Panginoon. Nagdidepende tayo sa ating sarili. Ito yung kasalanan eh. Para bang nag-declare ka ng independence, diba? Pag nag-declare ka ng independence, ayaw ko na yung mga ibang nasyon, kunyari, nag-declare ka ng independence, ayaw nang tutulong sa'yo. Yung kasalanan, in a simple sense, it is declaring yourself to be God and you don't want a Savior. Yun ang kasalanan. Kaya, ano ang sabi doon sa Roma 3:23? Yan. Tingnan lang natin kung ano ang sitwasyon ng tao at saka sa Diyos. 3:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ang sabi dito ay lahat ay nagkasala. Walang exempted dito. Lahat ng tao, dahilan sa nagkasala, ano ang kabayaran? Ang kabayaran niya na
ay Kamatayan. kamatayan. Kaya ito ay kasalanan, it's rebellion against the character and will of God. Opposite ito eh. Ito yung kasalanan, ito ang Panginoon, pag titignan mo, opposite yung gustong mangyari ng Panginoon sa'yo. Yan. Kaya, pag itong opposite, yung rebellion, sin is rebellion, ito ay, pag yung susundan yung mga nangyari sa istoryan, yung rebellion yan, galing kay Satanas yan eh. Galing na Satanas. So, pag sabihin mo, pag ikaw ay nagkakasala, you are declaring independence to God and you are not recognizing Him as your God, and you are recognize the other opposing party na yun ang Diyos mo, naging author. Kaya ito yung kasalanan. Yung taong makasalanan o yung kasalanan para bang hinahawi mo ang Panginoon. Alis ka muna dyan. Alis ka muna. Ako muna ang maghari. Yan. Yun yung practical sense ng kasalanan. Napakaganda nito na malaman ang bawat isa sa atin. Pastor Jules, baka may ano ka? Oo, napakaganda yung diniscuss ni Pastor Diaz na kung saan ay binigyan niya ng definition yung kasalanan. Na kung saan, kung ating titingnan, gusto kong isa-isahin yung sinasabi sa Biblia tungkol sa aspeto ng kasalanan o yung iba't ibang pamamaraan na kung saan ay sinasabi na dinefine, kinategorize at in-experience ng mga tao sa banal na kasulatan na binanggit na kanina ni Pastor Marvin, yung pride, yung rebellion, yung unbelief or distrust. Meron pang sinasabi rito na iba na disobedience, binanggit na kanina Pastor Diaz, yung transgression of the law, yung ingratitude na sinasabi. Lahat ng mga ito ay it pertains to the sinasabi na vertical dimension na kung saan it alters our relationship to God. Binabago nito yung ating relasyon sa Diyos. Kung ating na-experience sa mga bagay na ito, binabago niya. Yung salita na alteration ay pag bibili ka ng pantalon, malaki. Merong alteration area doon sa mall para mabago sa gusto mo na sukat. Ganon ang nangyayari kapag ang tao ay nararanasan niyang mga bagay na ito, yung binanggit natin at binanggit ni Pastor Diaz, binabago niya yung ating relasyon sa Diyos. Pero meron pang isa rito, yung sinasabi na injustice. Ito naman yung sinasabi na horizontal dimension ng sin. Ito yung sinasabi natin na social injustice, yung mga nagawa natin na kasalanan sa mga tao. Binabago niya yung relasyon natin sa tao. Ngunit ang lahat ng mga ito, kung ating titignan, yung summary, lahat ng mga bagay na ito na ating binanggit ay failure. Bakit sinasabi natin na failure? Ito kasi ay, it is a rupture in our relationship with God and other human beings. So kung ating titingnan, ito yung ano sa Tagalog ang failure. Hindi ba kunyon? Hindi ba pagbagsak 'yon? Oo. Yun yung Hindi siya nagwagi. iyon yung nangyari sa isang tao dahil binago niya yung relasyon niya sa Diyos at yung relasyon niya sa tao. Ito yung kasalanan na kung saan ay naranasan at dinefine sa banal na kasulatan at kung paano kinategorize na sinasabi natin kanina, yung distrust, yung pride, yung rebellion, yung disobedience, yung ingratitude at yung injustice na sinasabi sa banal na kasulatan. Ang pagganda nito, Pastor, na kailangan sinasabi dito, Pastor, na recognize sin. Yeah. Sabi mo, na ito'y isang
bagay na destructive barrier sa atin. Sa isa pa doon, Pastor, di ba, panahon ng COVID, yung yung COVID parang kanyan eh. Di ba pag na-COVID ka, kasi munti akong mamatay sa COVID eh. Yung breathing area mo, yung lungs, yung lungs, di ba? Yung respiratory system mo, yun ang inaatake ng COVID hanggang hindi ka makahinga, hanggang mamatay. Di ba? Ang kasalanan, gano'n eh. Ang atake niya, yung breathing system mo sa spiritual sense, na yun ay sasakalin ka hanggang ikaw ay mamatay. Kaya very destructive yun eh. Kasi the moment na hindi ka mag-oxygen, hindi ka makahinga. Kaya the moment na yung tao ay nagkaroon ng COVID virus ng kasalanan, yan, hindi yan makahinga, titigas yung lungs niya, kaya yung sense of spiritual recognition na yung nare-recognize mo yung ito yung mali, ito yung tama. Yan. Pero pag nakubid ka ng kasalanan, hindi mo mare-recognize yun. Pero the moment hindi mo ma-recognize yun, self-destructive yun eh. Yun ang maghihiwalay sa'yo doon sa relasyon mo sa Panginoon. Kaya anong sabi ni Isaiah 59:2? Tingnan natin anong sinabi niya diyan? Isaiah 59:2 sabi, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. So, maliwanag yun eh. Yan yung COVID ng kasalanan eh. Yung iniquities, sabi doon eh, no, sa translation sa Tagalog. Yung inyong kasamaan. Yung kasamaan, yun ang naghiwalay. Sa atin yun naghiwalay. At yung kasalanan ay siya yung nagtago doon yun ang rason upang Panginoon ay tinago yung kanyang mukha. Ganun ba yung translation yun? Ang sabi doon, your sins have hidden His face from you. Kaya ito yung kasalanan. Wag po natin i-take lightly yung kasalanan. Kasi the moment that you take it lightly, you don't recognize na ito yung kasalanan, ang mangyayari sa'yo ay yung breathing system ng spiritual life ng isang tao ay hindi niya marirecognize yun. Titigas yun siya. Kaya kinakailangan na itong kasalanan at the outset, i-recognize mo ito yung kasalanan. Pero kung minsan, Pastor, pag immune ka na, mahirap mo nang ma-distinguish yung right and wrong. Hindi mo na mare-recognize. Yung Pastor Jules naman, yun ang kalagahan na kinakailangan mo ng outside help. Okay. Yun yung outside help na kung saan, ating pag-aral mamaya, yun naman yung role ng Ebanghelyo sa buhay ng isang tao. Kung minsan kasi ay ang nangyayari, mas magaling pa yung sumasamba kaysa yung sinasamba. Kanya kung minsan ay iyon yung mahirap. Ay, gawin ko to, buhay ko to eh. Diba? Yun yung nangyayari. Basahin natin sa aklat ng Isaiah, chapter 1, 2, and 3, kung anong sinasabi dyan. Dinggin mo, o langit, at pakinggan mo, o lupa, sapagkat sinalita ng Panginoon, ako'y nangalaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nangaghimagsik laban sa akin. Nakilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng asno ang pagsabsaban ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakakilala, ang bayan ko ay hindi gumugunita. Okay. Kung minsan, ang sabi dyan ay yung hayop nga na hindi nakapagsasalita. Kilala niya yung nag-aalaga at nagpapakain sa kanya. Pero kung tayo minsan ay hindi natin, kasi yung ating sarili ay
para bagang kagaya ni Eva nung nandun sa hardin ng Eden, sabi ni Satanas, you will be like God. So if he planted doubts sa kanyang isipan. Mm. So you claim ownership of yourself na hindi mo na mo bigbigan kilalanin ng Diyos sa langit. Dahil, so kahit nagagawa ka ng kasalanan, wala na. Hindi mo na nare-recognize. Okay. Kaya, Pastor Jules, Pastor Ray, maganda yun yung binasa ni Pastor Jules dun sa last part. Kasi buti pa yung baka. Alam. Pero ang problem doon ay doon sa last phrase, doon sa verse 1, ang sabi doon, they have rebelled against me. So, rebellion yun. Ang kasalanan ay rebellion against doon sa gumawa sa'yo. Para bang ang Panginoon, sinuplayan niya, binigyan ka ng buhay. Sinuplayan ka ng araw-araw na kailangan mo. Lahat. In return, instead of paying good things, yung nag-create sa'yo, yung nagpakain sa'yo, ang ginawa mo pa, kinagat mo pa yung gaway. Parang ganun yun eh. Ganun yung kasalanan. Yung kasalanan yun ay ingratitude to the Creator. Kaya marami po tayong makikita doon na diverse po yung definition niyan ng kasalanan. Ngunit itong kasalanan ito ay kung mayroong stage 5 sa cancer, yun. Alright, so mahalaga ito mga kaibigan na yung unang punto ay kilalanin natin na ang kasalanan ay self-destruct. Ang Diyos ay nagtayo ng katotohanan, nagbigay ng pakikipag-ugnayan sa atin, ngunit kung tayo ay sumuway, yan ay kasalanan. Pag sumuway tayo, self-destruct na tayo. Humihiwalay na tayo sa kanyang plano, kanyang direksyon, at humihiwalay na tayo sa buhay. Dahil itinayo niya ang buhay, sino mang humiwalay, ibig sabihin ay sumuway, nagkasala, magkakaroon ng sariling buhay at kamatayang wala ng pag-asa pa. Sa pangalawang punto na tayo, pagkatapos na kilalanin na ang kasalanan ay nakakamatay, nakakahadlang sa relasyon sa Diyos, at pangalawa naman dito ay reveal sin. The law as mirror and safeguard. Maganda ito, Pastor Marvin. Kaya, pagsusundan po natin yun, kanina, discuss natin yung kasalanan. Now, ngayon, paano mo alam na kasalanan yun? Sasabihin mo sa sarili mo, ito ay kasalanan. Paano mo alam na kasalanan yun? Sino ang magsasabi noon? Ayan. Kaya kinakailangan na mayroong magsasabi sa'yo. Na yung magsasabi sa'yo, hindi sasama ang loob mo. Kasi kunyari, pag sinabihan kita, Pastor Ray, ito ang kasalanan mo, later on, sasama ng loob mo sa akin. Di ba? Pero pag mayroong magsasabi na authority, na authority, na yung magsasabi na yun ay, ito yung standard, ay wala kang masasabi niyan. Tingnan natin doon sa Roma 7:7. Anong sabi diyan? Roma 7:7. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag naway mangyari. Datapwat hindi ko sana nakilala ang kasalanan, kundi sa pamagitan ng kautusan, sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mananakim. So, yun ang nagsasabi yun. Ngayon, yung kautusan, yan ang nagsasabi na, okay. May kasalanan ka. Sumuway ka. That's the authority. Kaya pag titingnan natin ito, hindi natin ma-appreciate yung reality of sin kung hindi rin ating ma-appreciate yung reality of salvation. At hindi natin ma-appreciate yung reality of salvation kung yung law ay hindi rin siya magsasabi na ikaw ay makasalanan. Yung law, siya yung nagtuturo, ngunit hindi siya yung nakakahugas. At nagliligtas. Ayan, yan ang pansin natin nagtuturo lang yun. Ito yung kasalanan mo. Nakalista yan. 1, 2, nakalista yan.
Pero hindi sasabihin, okay, dahil ako nagturo, ako rin nagtatanggal ng kasalanan. Ay, hindi. Hindi yun. Kinakailangan mayroong iba na nagtatanggal ng kasalanan. Kasalanan. Ayan. Kaya maganda ito na titignan natin. Now, anong sabi doon sa Roma 5:8? Datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Yun yung baseline niya. Mm-mm. Yun yung baseline niya. Bagamat tayo ay makasalanan, yung kasalanan ay nasa atin, Mm-mm. tinuro nung law, yung ating kasalanan, ngunit mayroong isa Mhm. na nagsakripisyo para sa kasalanan. Mhm. Okay. Nakita niyo po yung kanyon, may nagsakripisyo. Sa kasalanan ko, sa kasalanan natin, at sa kasalanan natin lahat. Mhm. Yun yung tinatawag natin na ebanghelyo. Medyo i-mix lang natin para Oo. makita natin yung strand Mm-mm. ng ating pag-aralan. So, ito yung kasalanan, ito yung mirror. Sabi niya, okay, may kasalanan ka. Mm. Then, kinakailangan, itong mirror, hindi sasabihin na, okay, sasabunin kita ha. Mm-mm. Hindi niya pwedeng gawin yun. Hindi niya pwedeng gawin. Itong law na ito, introduce ka yung gumawa sa standard. Mm-mm. Alright. Na yung gumawa ng standard ng salamin nito, which is the law, siya lang yung makapaghuhugas Mm. itong kasalanan, itong taong ito. Mhm. Yun ang maganda nito Yun ang kagandahan. Ito lang. Yung author ng buhay, na kung saan yung tao ay nahulog sa kasalanan, yun din yung may maghuhugas doon sa kasalanan. Kasalanan. Ngunit, para maging aware yung tao na makasalanan, ang Panginoon, ibinigay niya yung law Mhm. para itong tao makasalanan, ma-aware siya na mayroon siyang kasalanan at kinakailangan niya ng tagapagligtas. Napakaganda yung binanggit ni Pastor Marvin na kung saan ay pinakita niya yung functions ng law, ng kautusan na parang salamin. Alright. Ngayon, gusto kong tingnan natin na hindi lang yun yung binabanggit niya, kundi dito sa ating outline sinabi na safeguard. Hindi lang pinapakita yung kasalanan natin, kundi ito yung safeguard ng bawat isa sa atin. Kasi kung minsan tinitingnan natin that the cause of our sin is the law. Pero hindi po. Yung cause ng atin pong sin na binabanggit sa atin na hindi po yung kautusan. Dahil in itself, yung kautusan is entirely good. Kung ating babasahin sa Roma 7:12 at 13, Pastor, ano bang sinasabi diyan tungkol sa kautusan? Roma Roma 7. 7:12 and 13. Kaya nga, ang kautusan ay banal Mhm. at ang utos ay banal Mhm. at matuwid at mabuti. Ang mabuti nga baga ay naging kamatayan sa atin. Mhm. Huwag nawang mangyari, Mhm. kundi ang kasalanan upang may pakilalang kasalanan. Okay. Sa pamagitan ng mabuti ay gumawa sa akin ng kamatayan. Na sa pamagitan ng utos, ang kasalanan ay maging lalong sala. Okay. So pinapakita diyan na yung kasalanan, ito yung nagbibigay sa atin ng patutunguhan na kung saan ay kamatayan. Hindi yung kautusan na sinasabi natin. Dahil yung kautusan na binabanggit dito ay pinapakita niya lang yung kalagayan ng bawat isa sa atin. Hindi ito nagbibigay sa atin ng kamatayan. Ngunit kung ating babasahin ang banal na kasulatan, yung nakapagbibigay sana, the original and basically source of life becomes the instrument of death. Kung ating babasahin, Pastor Ray, sa Roma 7:10, anong binabanggit dyan? At ang utos na sa ikabubuhay ay nasumpungan kung ito'y sa ikamamatay. Okay. So, yung originally na sinasabi dyan na
binibigyan sana tayo ng yung patnubay upang tayo mabuhay, ay naging source na ng death na sinasabi dyan. Oo. Kanya nga't yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Oo. Yun yung pinapakita rito. Ngunit gusto kong tingnan natin na kung saan yung kautusan, it provides a permanent standard for human conduct. Sa Deuteronomy 11, 26 at 28, may binabanggit dyan na kung saan ay dapat na gawin ng bawat isa sa atin. Kasi to enjoy this law, you must meet the requirements. Narito, inilagay ko sa harap ninyong sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo lilihis sa daan ng aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nangakilala. Okay, so binabanggit dyan, if you want to live, obey. But if you want to die, disobey. Yun yung sinasabi dyan. Ngunit binabanggit sa atin na yung law is a guide for life and source of joy. Sa aklat ng Salmo, binabanggit ang mga bagay na ito. Binabanggit sa Psalms 1 and 2, yung the law described as a delight. Doon naman sa Psalms 19, 7 to 10, it is source of wisdom, yung law. At doon naman sa Psalms 119, 97, object of love. So ito yung sinasabi natin na safeguard ng bawat isa sa atin. Okay. Hindi ito originally na kung saan sinasabi natin na nagbibigay sa atin ng kamatayan, kundi ito isang bakod ng bawat isa na nagbibigay sa atin ng proteksyon kung sana ay ating susundin. Yeah, kaya Maganda. pagbalikan natin yung binasa kanina ni Pastor Julius na safeguard. Maganda eh. Dito sa English, basahin ko doon sa Okay. 7 verse 10. Sa Roma, ang sabi doon, the commandment which was to bring life. So, the commandment sabi niya, which was to bring life. Ibig bang sabihin niyan, magliligtas? Ha? Hindi. Magliligtas ba yun? Hindi siya magliligtas. Hindi siya magliligtas. Bakit to bring life? Kasi yung safeguarding na ito, i-provide niya yung safeguard mo. Sabi niya, Pastor Ray, Pastor Julius, makasalanan ka. Ito, yung standard. Oh. So the moment that you recognize na ito yung kasalanan mo, na tinuro ng law, at kailangan mo ng tagapagligtas, kaya nagbibigay ng buhay. Hindi yung sa pagtupad mo ng utos ay maliligtas ka. Mali 'yon. Yeah. Nagbibigay yun siya ng safeguard para hindi ka pumunta sa impyerno. Mahulog. Hindi ka mahiwalay. Kasi yun, ito yung kasalanan mo eh. Kaya the moment na sinabi niya yun, it gives life because you need to go to the author of the law. Yeah. It points you to the Savior. Yeah. Sa atin, naintindihan ko yung pinag-uusapan natin ay para ito isang halimbawa sa mag-asawa eh. Yung mag-asawa ay, di ba, magkaroon sila ng pangakuan, magkaroon sila ng tipanan, magkaroon sila ng vows. Na yung vows na yon ay sundin nila ang lahat ng mga bagay na naihanda na dapat nilang sundin upang manatili ang kanilang relasyon na masaya. Sinabi mo kanina. At magkaroon sila ng safeguarding yung kanilang relasyon at hindi sila maghihiwalay. Nangangako na susundin, mamahalin, lahat ng mga ito. Kung sumuway yung isa doon, kasalanan, hiwalay sila, wala nang relasyon. Ganon din tayo sa Diyos. Kaya yung kautusan ay ibinigay ng Diyos na mapanatili ang ating relasyon sa Kanya at maging masaya tayo at nananatili ang ating ugnayan kung tayo ay sumunod sa Kanya.
Mhm. Ngunit pag sumuway tayo, nagkasala tayo, self-destruct tayo. So magandang bagay na itong kautusan ay ibinigay ng Diyos dahil mahal niya tayo para manatili ang ugnayan natin sa Diyos. Maliwanag, Oo. Pastor Ray, yung Na hindi ito pinag-uusapan. nagliligtas. Maliwanag yung pinapag-uusapan natin na yung law, it does not provide a sinner with the means of righteousness. Mhm. Ngunit pinapakita niya rito that there is a serious problem sa isang tao. Yun yung pinapakita ng kasalanan. Ngunit it offers no solution. Yung Yung law. Oo. Hindi siya nag-offer ng solution. Basahin mo sa Roma 3:20 ay maliwanag na binabanggit doon. Kuminsan kasi ang tao ay pumupunta sa law na kung para bagang dito Kaya sila magliligtas. nakakakuha ng kaligtasan. Hindi eh. Anong sabi ng Roma 20. 3:20? Sapagkat sa magitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman Mhm. na aariing ganap Okay. sa paningin niya. Mhm. Sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Okay, so hindi aariing ganap. Hindi siya talaga nagpro-provide ng righteousness Righteousness. sa isang tao, yung law. Kundi pinapakita yung seriousness of the problem of sin. Yun yung sinasabi diyan. Pero si Apostol Pablo kasi, kung minsan ay siya'y nadidismaya dahil sa mga tao, doon sila pumupunta sa Galatia 3. 1 hanggang 3, binabanggit dyan ni Apostol Pablo. Galatia 3, 1 hanggang 3, ay sinasabi, Galatia 3. 1 hanggang 3. O, mga mangmang na taga-Galasya, Mhm. sino ang mga nagsigayuma sa inyo na sa harapan ng inyong mga matay si Jesucristo na napako sa krus Mhm. ay maliwanag na inihayag. Ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo. Tinanggap baga ninyo ang Espiritu sa magitan ng mga gawang ayon sa kautusan Mhm. o sa magitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Mhm. Napakamangmang na baga kayo. Kayong nagpasimula sa Espiritu. Ngayoy nangagpakasakdal kayo sa laman. Mhm. Oo. So, yung kung minsan, doon pumupunta yung tao in order to gain salvation doon sa law. Kanya kahit yung mga matatanda na sa iglesia, binabanggit pa rin na gawin mo ito para maligtas ka. Gawin mo ito para maligtas ka. Kung hindi mo gagawin ito, hindi ka maliligtas. Maling prinsipyo yun. Mm. Ginagawa mo ito dahil ligtas Yeah. ka. Ginagawa mo ito dahil isang bunga ng banal na espiritu, bunga ng relasyon, bunga ng may pananampalataya. So, yung kautusan ay naibigay for us to know what is right and what is wrong. Saka- Parang ganon, ha? At saka, Ethical issues ito. saka tumutupad ka dun sa law na ipinapakita mo yung pag-ibig mo sa Panginoon. Mm-mm. Oo. Yun ang kwan dun eh. Mhm. Sumusunod ka sa law para ipakita mo na iniibig mo yung author doon sa law. Mhm. Hindi yung susunod ka para ikaw ay magkaroon ng Kaligtasan. kaligtasan. Mali yun eh. Katwiran. O kaya yung nagsasabi na ligtas na ako, kung sinasabi na ligtas na ako, suwail naman. Hindi naman tumutupad sa utos. Walang silbi yun. Hanggang kaya maliwanag doon eh. Sabi ng Panginoon, pag iniibig mo ako, sundin mo yung utos. Oo. Kasi yung law itself ay iyan ay nailahad yung pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Right. Okay. Maraming salamat. Yung pangatlo na. Malapit na tayo matapos. Ibig sabihin nito ay restore through Christ. The gospel as power. Ano ibig sabihin? Ang background nito, Pastor Marvin? Gospel. No? Ano bang ibig sabihin ng gospel? Banghelyo. Tagalog yun. Good news. The gospel is the grace of God. Mm-mm. Oo. Yeah. Grace. Pag tignan natin yung salitang grace, I often define it doon sa kanyang acronym na grace, G-R-A-C-E. God's redemption at Christ's expense. Yun yung grace. Yun yung ebanghelyo.
itong gospel, ito yung solution sa sin problem. Kanina nakita natin, para i-connect natin na Pastor, ito yung kasalanan, yung law, yun ang salamin para sa ganun makita yung kasalanan. Right. Then yung ebanghelyo, kasi itong law, ay hindi siya makapag-provide ng remedyo. Nagtuturo lang siya. Oo. Kaya itong grace, which is the Lord Jesus Christ, itong gospel, ito lang yung nagbibigay ng solution doon sa sin problem. Kaya maganda ito Tignan natin Dito sa libro ng Roma, which binasa kanina yung first part, yung kasalanan, yung kautusan, at saka yung ebanghelyo nasa isang text, nasa isang perikope ng teksto. Yan, tingnan natin Roma 3:20 hanggang 24. Ano sabi doon? Sapagkat sa magitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. So sa pamamagitan ng kasalanan, Kautusan? kautusan, pagkilala sa Kasalanan. kasalanan. Ito yung law. Nasaan naman yung kasalanan dyan? Sige, tuloy. Datapwat ngayon, bukod sa kautusan ay ipinahahayag ang isang katwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ang mga propeta. Sa makatuwid bagay ang katwiran ng Diyos sa pagitan ng pananampalataya ay kay Hesukristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya sapagkat walang pagkakaiba. 23. Sapagkat ang lahat ay nakasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Palibhasay, inaring ganap na walang bayad ang kanyang biyaya sa pamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Yun yung solution doon sa kasalanan. Na maliwanag kasi doon. Being justified freely. Oo. Walang bayad. Oo. Yung grace na yan. At yung grace na yan, yun yung nagliligtas Oo. sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kristo. Kaya maganda yun Ibig sabihin pala nun, yung ebanghelyo, nagbibigay siya ng reconciliation. Nagbibigay siya ng forgiveness at nagbibigay ng bagong buhay. Ganda, no? Yun yung ebanghelyo. Yung taong makasalanan, pag lumapit siya kay Kristo, nagkakaroon siya ng bagong buhay. At yung bagong buhay na yan, ay maibibigay lang ito ng ating Panginoong Hesus. Hindi maibibigay ito ng law. Kaya kanina yung kasalanan na self-destruction, ngayon nagkaroon na ng bagong pag-asa. Na ang pag-asang na yan ay na kay Kristo. So ibig sabihin nun, there is a restoration of the new life. Wow. And that restoration, si Kristo lang ang makapagbibigay. Kaya mga minamalang kapatid, mga kaibigan, sa ating sarili, makita natin na tayo makasalanan. Ngunit, ang Panginoon ay kaya niyang hugasan yan sa kanyang biyaya. Anumang klaseng kasalanan yan, i-recognize lang natin, i-recognize mo na sa Panginoon, kailangan ko ng kaligtasan. Hindi ko kaya sa aking pansarili lang. Kinakailangan ang biyaya ng Panginoon na para yung siyang taong makasalanan magkaroon ng kaligtasan. Napakaganda yung binabanggit ni Pastor Marvin na kung saan ay sinasabi niya doon na yung kaligtasan, it does not come from the law, but it comes from other source, na yung sinasabi niya na gospel, na yung gospel na yun ay yung grace, yung unmerited favor, na yung
dakilang halimbawa ng grace ay yung pagbibigay ng Diyos ng kanyang bugtong na anak, ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit binabanggit dito na yung gospel ay may power. Pero kung ating babasahin, the gospel doesn't just talk about power, kundi ito yung vehicle ng ating Panginoong Diyos na kung saan i-rescue niya tayo at i-transform bilang isang tayo'y tutungo na doon sa kamatayan dahil sa ating kasalanan. Ngunit dahil sa Ebanghelyo, binago niya tayo. Sa Roma 1:16, anong sinasabi diyan? 1:16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Okay. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Ito yung kapangyarihan na nagliligtas sa bawat isa sa atin at wala siyang pinipili. Kasi yung grace na binibigay ng ating Panginoong Diyos ay para sa lahat na gustong tumanggap ng regalong ito ng ating Panginoong Diyos upang to rescue us and to transform us doon sa ating kalagayan na nagkasala at tutungo sa kamatayan. Upang tayo babaguhin at mabibigyan tayo ng panibagong buhay. Yun yung ginagawa ng Ebanghelyo. Kaya sinasabi na merong kapangyarihan ang Ebanghelyo na baguhin ang isang tao. So, kung ating titingnan, the law has no power. It has no power to transform us. It only shows us of our true condition. Yun yung ginagawa ng law. But only the gospel has the power to cure us from the malady of sin. Ito yung ginagawa ng gospel. Kanya, meron akong nabasa na quotation tungkol sa gospel. Ang sabi niya ay, life without the gospel is frequently a life of fear and insecurity. So kung walang ebanghelyo, sinasabi ay your life is a life of fear and insecurity. The gospel alone brings complete assurance that we are accepted by God. Kaya yung pastor, yung acceptance doon sa gospel, kinakailangan din ng pananampalataya. Kaya ang sabi doon sa Roma 3:28, ang ganda yung sabi doon sa 3:28. Roma 3:28. By 30, I should say. Roma 3:30. Kung gayon na nga iisa ang Diyos, ang kanyang aariing ganap ang pagtutuli sa magitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli sa magitan ng pananampalataya. So, pag tingnan mo doon, sabi doon, dito sa English, sabi doon ay will justify the circumcised by faith aariing ganap. and the uncircumcised through faith. Ayan. Ibig sabihin niya na yung kaligtasan na yan ay para sa lahat ng tao. Hindi lang sa Hudyo, o hindi kasi sa yung gamit yun, yung circumcised at uncircumcised. Pero yan, matatanggap lang nila yan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya napaganda pag titignan natin from sin, tinignan ng law na ang tao ay ito yung kasalanan, sinabi ng law, pero yung law, ipinopoint ka doon sa sa Savior na magliligtas. Kaya pag titignan mo, kung tanggalin mo yung Savior, di wala yung law. Pag wala yung law, wala na rin Savior. Wala rin kasalanan. Ganun lang yun di ba? Pero ngayon ito, mayroong kasalanan, dahil kaya mayroong law, mayroong tagapagligtas. Maraming salamat at alam niyo mga kapatid, patapos na tayo. Isang paalala lang na sa ating pagkaintinding simple, ang Diyos ito, nagmamahal sa atin. Ginawa niya ang tao para masustain ang relasyon at masayang ugnayan. Mga kapatid, nagbigay siya ng kautusan para patuloy ang relasyon na masaya at buhay na walang hanggan. Ngunit, sumuway tayo. Dahil sumuway tayo, lumayo tayo, sabi ng pastor, mayroong gospel para mapabalik tayo sa Kanya.
at patawarin tayo at maibalik tayo muli sa Kanya. Sa pamamagitan ni Kristo na namatay dahilan sa kasalanan ng bawat isa sa atin. Kaya purihin ang Diyos. Ang ating leksyon ay dapat nating kilalanin na ang kasalanan ay self-destruct at kilalanin natin na ang kautusan ang nagbibigay sa atin, nagpapakilala kung ano ang estado natin. At salamat kay Kristo Jesus na siya ang nagdala ng good news, sabi ni Pastor, ng kapangyarihan ng pagliligtas sa bawat isa sa atin. Sa ating pagtatapos, kaibigan, hingin natin si Pastor Marvin ng panalangin pagkatapos na tayo makarinig ng isang awitin. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos, aking Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos, mabuting Diyos, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa amin na pag-aralan. Bagamat kami po ay makasalanan, mayroon pong tagapagligtas sa amin na walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus. Panginoon, pinapanalangin po namin na hugasan niyo po kami at iyong katwiran ay ibigay niyo po sa amin. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ng Hesus. Amen.
Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagsusubaybay dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Mahal ka ng Diyos. Patuloy kang maglingkod sa Kanya.